Parang ayaw mo pa. Ako na lang po mag-isa yung lalakad. Wika ni Alisa. Hindi naman sa ayaw ko. Huwag mo rin sanang isipin na naduduwag ako. Medyo nag-aalangan lang. Babae ang kasama ko sa unang misyon. Wika ni Untoy. Tumawa si Kadelfin dahil sa sinabi ng binata. Huwag mong maliitin ang kakayahan ni Alisa. Dahil hindi siya basta-basta. Tangan ng dalagang yan ang isa sa pinakamalakas na itim na mutya. Wika ni Kadelfin. Itim na mutya. Ano naman ho yan, Kadelfin? Ang sinasabi ko, Untoy, ang bertud ng aswang. Mula sa lahi ng mga gabunan si Alisa. Kung hindi mo pa nalalaman ang tungkol sa kanila, angkan sila ng mga aswang na may kakayahang maglakad at magpalit ng anyo kahit terik ang araw. Nanlaki ang mga mata ni Untoy. Unti-unting lumingon kay Alisa. Nakangiti ito ng nakakaloko sa kanya. Aswang? Kadelfin, baka sumpungin ng gutom yung babaeng yan at ako ang gawing merienda. Nagtawanan ang mga kasama nila sa loob ng bahay. Maging si Alisa, natawa sa naging reaksyon ni Untoy. Huwag kang mag-alala. Dahil ang mga gabunan na gaya ni Alisa, hindi kumakain ng tao. May kakayahan silang kontrolin ang kanilang kagustuang kumain ng laman. At isa pa kung magugutom ako, hindi ako magtsatsaga sa balat mo. Wika ni Alisa. Lalong lumakas ang tawanan ng mga kasamahan. Ano, Untoy? Sasama ka ba o hindi? Ang dami mong sinasabi. Oo na, sasama ako. Ayokong biguin si Kadelfin sa una kong misyon. Kung ganon, kailangan niyong planuin ang lahat ng kilos. Untoy, sumunod ka sa diskarte ni Alisa. Isa siyang batikang espiya, kaya alam niya ang gagawin pagdating sa ganitong mga bagay. Wika ni Kadelfin. Kami na po ang bahala ni Untoy. Halika na, pag-usapan natin ang mga dapat gawin. Hayaan mo ng mga nakakatanda sa pagpaplano ng mas malaking gawain. Wika ni Alisa, sabay hatak sa kamay ni Untoy. Naiwan si Kadelfin at ang dalawa nitong kasama. Sigurado ka ho ba sa ginawa mo? Binigay mong mutya ng santel mo kay Untoy. Wika ni Aeneas. Oo naman. At isa pa, kagustuhan ni Franco na ipasa ang mutya kay Untoy. Siya din ang tumutok sa pagsasanay ni Untoy, kaya alam kong alam ni Franco ang ginagawa niya. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, hindi basta-basta ang kakayahan ng mutya ng santel mo. Elemento ng apoy ang pinag-uusapan natin dito, amo. Huwag kang mag-alala, Aeneas. Hindi ko naman papalakarin si Untoy at Alisa hanggat hindi natututunan ni Untoy ang paggamit ng mutya. Maging ako, kinakikitaan ko ng kakaibang potensyal si Untoy. Nasaksihan ko kung paano siyang tinuruan ni Franco. Mabilis makakuha ang batang yan. Wika ni Nato. Simula ngayong araw, iwasan niyo ang pagtrato kay Untoy bilang bata. Opisyal na kasapi ng pangkat si Untoy. Masyado nang marami ang pinagdaanan ng binatang yan. Simula nang mawala tayo at ayon pa kay Mang Ernesto. Isinakripisyo ni Untoy ang sariling buhay para ipagtanggol ang baryong ito. Malaki ang utang na loob natin sa batang yon kung tutusin. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring wala na tayong babalikan ba? Wika ni Kadelfin habang nakatingin sa dalawang kabataan. Nakita ko na ako nung kaya mong gawin, pero sana unawain mo ang sasabihin ko. Medyo may pagkahangal ka eh. Hindi ka nag-iisip. Padalos-dalos kumagpa siya. Paano kung hindi dumating si Kadelfin
Ano sa tingin mo mangyayari? Sa totoo lang, aminado ako sa sinabi mo. Nang mga sandaling yun, hindi ko na inisip ang sarili ko eh. Wala nang ibang mahalaga sa akin kung hindi ang may pagtanggol ang mga taga-baryo. Nauunawaan ko ang saloobin mo. Pero hindi dapat ganun, Untoy. Kailangan mong unahin ang sarili mong kaligtasan. Dahil kung mauuna ka mapahamak, paano mong matutulungan ng mga taong umaasa sa'yo? Wika ni Alisa. Hindi inakala ni Untoy na maririnig niya ito sa dalaga. Napakamot na lang ng ulo ang binata at pilit binago ang usapan. Total, Alisa, tayong dalawang magkakasama sa misyon. Bakit hindi natin kilalanin ng mabuti ang isa't isa? Nabanggit ni Kadelphin na mula ka sa lahi na magabunan. Ano ba ang kwento mo, Alisa? Paano kang nakapunta sa pangalaga ni Kadelphin? Mahaba at masalimuot ang kwento tungkol dyan, Untoy. Siguradong mababagot ka lang. Mababagot? Sa palagay ko hindi. Isipin mo na lang, gaano ko katagal nakaupo sa batong yan, no? Habang inaantay ang pagbabalik nila Kadelphin. At isa pa, mahaba ang oras natin. Wala naman sigurong ipapagawa sa atin si Amo, di ba? Wika ni Untoy. At dahil sa pagpupumilit ng binata, wala nang nagawa si Alisa kung hindi ikwento ang tungkol sa sarili. Totoo ang sinabi ni Kadelphin. Mula ako sa angkan na magabunan. Ang tatay ko ang pinuno ng aming lahi. Nagkaharap sila ni Kadelphin dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Pero kalaunan, naintindihan ni Amo ang pananaw ni tatay. Pagsasalaysay ni Alisa. Nagkaharap? Ibig mong sabihin, naging magkalaban si Kadelphin at ang tatay mo? Tanong ni Untoy. Ipinagpatuloy ng dalaga ang kwento. Kaunting pagbabalik tanaw sa kwento ng buhay ni Alisa. Nang mga panong ito, 10 taong gulang pa lamang ang dalaga nang minsang magawi si Kadelphin sa kanilang pamayanan. Naramdaman nito na hindi pangkaraniwang tao ang mga nakatira sa lugar. Ngunit na respeto ang kultura ng mga taga roon. Nakaupo sa gilid ng daanan ang paslit na si Alisa. Naglalaro ito. Nilapitan siya ni Kadelphin upang magtanong. Ineng, saan maaaring sumalok ng tubig? Nauuhaw na kasi mga kasama ko eh. Wika ni Kadelphin. Akbang sasagot na sana si Alisa nang biglang may kumuha sa kanya. Nang mag-angat ng tingin si Kadelphin, nakita nito ang isang matipunong lalaki. Puno ng tattoo ang katawan, mula sa muka hanggang sa binti. Ano ang ginagawa niyo dito sa aking baryo? Hindi niyo ba alam na bawal kayong pumasok dito? Wika ng lalaki. Ngumiti naman si Kadelphin at tumugon. Magandang araw, kaibigan. Paumanhin kung hindi namin nakita ang babala. Naparito lang kami para humingi ng tubig na may inom. Wala kaming nadaan ng ilog sa paligid ng lugar eh. Kaya nagbabaka sakali kaming may balon para makapagsalok ng tubig. Wika ni Kadelphin. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya. Hindi ito kumukurap. Amo, hindi tao ang isang yan. Mag-iingat ka. Wika ni Franco. Alam ko, Franco. Umatras kayo at huwag gagawa ng kahit anong maaari nating ikapahamak. Walang tubig para sa inyo. Kaya umalis na kayo sa baryong ito. Muli, kaibigan, paumanhin sa aming panghihimasok. Alis na kami. Wika ni Kadelphin. Naglakad ang mga ito palabas ng baryo. Amo, bakit ka umatras?
Tanong ni Franco. Iwas gulo, Franco. Malakas ang taong yun. Hindi natin siya pwedeng sagupain sa sarili niyang teritoryo. Ano ang ibig mong sabihin, amo? Huminto si Ka Delphine sa paglalakad. Hinarap niya si Franco. Aswang ang taong yun. At hindi basta-bastang aswang. Isa siyang gabunan, Franco. Paanong nangyari yun, amo? Ang alam ko, wala nang natitirang gabunan sa lugar na ito. Nagulat ang mga kasama ni Ka Delphine sa sinabi nito. Dahil ang alam nila, wala nang gabunan ang nabubuhay sa kanilang lugar. Mga sinaunang aswang ang kanilang lahi. Angkay sa isang angkan ng mga aswang na nakamit ang immortalidad. Maaring ang ilan sa kanila ay nagabi na, ngunit may ilan pa rin na natitira. Patunay ang taong yon sa sinasabi ko. Kung ganon, delikado palang kumprontahin siya. Mabuti na lang at naramdaman mo kaagad, amo. Kung hindi, hindi na ituloy ni Eneas ang sasabihin. Bigla itong nakaramdam ng mabigat na enerhiya. Nilingon nito si Franco. Nanlaki ang mga mata dahil nasa likod ng kasama ang lalaking nakausap nila sa baryo. Franco, umilag ka! Wika ni Ka Delphine, ngunit huli na ang lahat dahil hawak-hawak na ng lalaki ang leg ni Franco. Pasensya na, pero mukhang hindi ko na kayo maaaring palisin. Alam kong alam nyo ang sekreto ng baryong ito at hindi yon maaaring lumabas. Kung ano man ang nalaman nyo sa lugar na ito, mananatili sa lugar. Wika ng lalaki. Kaibigan, kalma! Wala kaming masamang tangka sa inyo. Ang totoo ay napadaan lang talaga kami. Wika ni Franco. Tama ang sinabi ng kasama ko. Kung meron man kaming masamang tangka, dapat nalaman mo na. Simula pa lang nang dumating kami. Wika ni Ka Delphine. Marahang ibinaba ng lalaki si Franco. Naglakad papunta kay Ka Delphine. Pasensya na. Nag-iingat lang ako. Maraming inosenteng nakatira sa baryong ito at ayokong pati sila madamay. Pilit kaming namumuhay ng tahimik, malayo sa gulo niyong mga tao. Naunawaan ko at wala kaming balak na gambalain ang pananahimik na iyon. Kaya kung maaari, hayaan mo kaming makalis. Ipinapangako ko, kaibigan, na walang makakalam ng sekreto mo. Kahilingan ng anak kong si Alisa. Manatili kayo ng kahit isang gabi. Halik kayo sa aking baryo. Magpapahanda ako ng makakain nyo. Wika ng lalaki. Nagkatinginan sina Ka Delphine. Inalalayang makatayo si Franco. Walang yan naman. Nasa kalpa ako. Papakainin lang din pala tayo. Wika ni Franco. Patawad sa nagawa ko, kaibigan. Nga pala, ang pangalan ko ay Hitano. Ako ang pinuno ng baryong ito. Ako naman si Ka Delphine at sila mga kasama ko. Si Eneas, Nato at Franco. Ikinagagalak ka naming makilala. Wika ni Ka Delphine. Pagdating sa baryo, habang nakaabang sa gitna ng daan si Alisa, may hawak itong bulaklak. Nang makalapit si Ka Delphine sa paslit, inabot niya ito sa Ginoo. Maligayang pagdating sa aming baryo. Pasensya na po kayo kay ama, ha? Suplado talaga yan eh. Lalong-lalo na sa mga baguhan. Tara po, doon tayo sa bukal para makasalo kayo ng tubig na inumin. Wika ni Alisa. Napangiti si Delphine. Kinausap ang mga kasamahan
habang nakasunod sa paslit. Ang batang yan ay purong gabunan mula sa dalawang purong dugo. Ang ibig sabihin, ang nanay at tatay niya ay mga gabunan. Teka amo, paano mo nalaman? Tanong ni Eneus. Isang tingin lang sa kanya, Eneus. Pansinin mo ang mga mata ng bata. Sa unang tingin hindi mo ito mapapansin. Pero kapag tinitigan mo ng matagal, makikita mong nag-iiba ang kulay. Wika ni Kadelphin. Pagkatapos magsalok ng tubig na maiinom, bumalik ang mga ito sa kinaroroonan ni Itano. Tapos na po silang kumuha ng tubig, Tay. Ano na po ang susunod na gagawin? Tanong ni Alisa. Samahan mo sila sa ating tahanan. Hayaan silang makapagpahinga. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo sa baryong ito. Wika ni Itano. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng maliit na kasiyahan para kay Kadelphin at mga kasama nito. Habang nagsasaya ang mga tao, nakarinig ng malakas na pagsabog si Kadelphin. Nakita nito ang bukana ng baryo na nasusunog. Tumayo si Kadelphin sa kinaupuan. Nilapitan si Itano. Nahinto ang kasiyahan nang marinig nila ang sigawan ng mga tao mula doon. Tignan niyo kung ano nangyayari sa bukana. Bakit nagkakagulo? Utos ni Itano sa mga kasamahan. Ngunit pinigilan nito ni Kadelphin. Hindi, Itano. Hayaan mong mga kasama kong gumawa nun. Eneus, Nato, kayong tumingin. Areglado, amo. Masusunod. Tugon ni Eneus. Sabay takbo papunta sa pasukan ng baryo. Ngunit hindi na tumuloy ang mga ito. Dahil aninag na mula sa malayo ang malaking pangkat, mga taong armado, maging ang kinaroroonan nila Kadelphin, natatanaw ang mga ito. Mga bandido! Itano, sabihan mong yung nasasakupan na ilikas ang kabataan, kababaihan at mga nakakatanda at lahat ng hindi kayang makipaglaban. Delikado kung sasagupain natin ang puwersa nila. Maraming madadamay. Anong ginagawa ng mga yan dito? At paano nilang natunto ng baryong ito? Ang grupong yan, binubuo sila ng mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Marahil naparito sila para sa mga bertud nyo. Wala ng oras para pag-isipan pang tungkol sa bagay na yan. Iligtas mo mga mamamayan sa baryong ito. Kami nang bahalang humarap sa kanila. Hindi, Kadelphin. Baryo ko ito at hindi ako tatakbo. Sawang-sawa na ako sa pagtakas. Oras na para lumaban. Makinig kang mabuti sa akin, kaibigan. Alam kong karangalan mo bilang pinuno ang nakasalalay dito. Pero walang silbi ang karangalang iyon kung mapapatay ka. Makinig ka, kaibigan. Alam ko ang kayang gawin ng pangkat na yan. Hindi lang sila basta mga tulisan. Tumutugi sila ng mga kagaya nyo at kinukuha ang bertud upang idagdag sa kanilang kapangyarihan. At sa palagay ko, may sapat na lakas ang pangkat na ito para talunin ka. Kaya hanggat maaari, tumakas ka na. Wika ni Kadelphin. Kaso nga lang napakatigas ng ulo ni Itano. Nagpa siya itong harapin ang mga sumugod na kalaban. Gaya ng sinabi ko, nasasakupan ko ang lugar na ito, Kadelphin. Kung makikipagsagupaan ka sa mga yan para sa aming kaligtasan, bakit ako tatakbo? Para saan ang lakas at kakayahan ko? Wika ni Itano. Wala nang nagawa si Kadelphin. Inutusan nito si Eneus at Nato na ilikas ang mga taga-baryo. Kung yan ang pasya mo, kaibigan, lalaban ako sa tabi mo.
Isang tanong lang ka, Delphine. Bakit mo ginagawa ang bagay na to? Simple lang, Hitano. Dahil sa mga batang kagaya ni Alisa. Siya ang kinabukasan ng inyong angkan. Alam ko ang kayang gawin ng mga taong yan at ayoko mapa sa kamay nila ang anak mo. Malaking problema, hindi lang sa lahi mo, kung hindi sa sangkatauhan. At maliban pa doon, masyado pang bata si Alisa para danasin ang ganitong uri ng karahasan. Kung ganon, samahan mo kong ipagtanggol ang aking nasasakupan. Wika ni Tano. Sabay sumugod ang dalawang pinuno. Samantalang si Franco ay kinuha si Alisa. Kaagad niyang inilayo sa lugar. Nakipagsagupaan si Delphine at Hitano laban sa mga bandido. Malalakas ang mga ito at halos hindi kayanin ni Delphine ang kanilang puwersa. Napakadami ng mga ito at bukod pa doon, malalakas din ang tanga nilang kagamitan. Naramdaman ni Delphine na hindi nila kayang harapin ng sabayan ang napakaraming kalaban. Unti-unti nang nakakaramdam ng pagod si Tano. Marami na din ang kanilang napabagsak. Hindi makalusot ang mga ito sa pinagsamang depensa ng isang gabunan at isang batikang antingero. Hanggang sa nagpakita ang pinuno ng sumalakay na pangkat. Mukhang totoo nga ang sinabi nila. Dito nagkakanlong ang huling angkan ng mga gabunan. Pero anong ginagawa ng isang pirata sa lugar na ito? Wika ng lalaki. Anong pakay nyo sa aking baryo? Tanong ni Tano. Simple lang. Ang tapusin kayo. Makuha ang bertud na nasa katawan nyong mga gabunan. Kaya wag nyo nang pahirapan ang mga sarili nyo. Sumuko na lang kayo ng matiwasay. Kailangan din namin ang bata. Dadaan kayo sa ibabaw ng aking bangkay bago nyo makuha ang anak ko. Pag-uusap ng dalawa. Biglang tumakbo si Tano papunta sa kinakatayuan ng kalaban. Pinigilan nito ni Delphine. Ngunit huli na. Nakipagsagupaan ng pinuno ng mga gabunan. Sa kasamaang palad, masyado nang mahina si Tano mula sa mahabang pakikipaglaban, kaya hindi nito nagawang tapatan ang lakas ng katunggali. Bukod pa rito, punong-puno ng pangontra ang kalaban. Lubang malakas ang pinuno ng mga bandido para sa isang sugatang gabunan. Bagay na ipinagtataka ni Delphine dahil alam niyang walang hanggan ang pisikal na lakas ng mga ito. Hinawakan ng kalaban sa buhok si Tano. Sinugatan sa balikat. Sabay tawa ng malakas. Gaya ng sinabi ko, wala na sa katawan ng aswang na ito ang kanyang bertud. Wika ni Abel. Saka pa lamang napagtanto ni Delphine na totoo ang sinabi nito. Nang makitang bumulwak ang dugo mula sa ugat ng pinuno. Narinig ni Delphine na sumigaw si Alisa. Dali-dali niya itong nilingon at nagsalita. Franco, sinabi kong umalis na kayo eh. Ano pang ginagawa niyo dito? Kunin mo na si Alisa! Wika ni Delphine. Akmang bubuhatin na sana ni Franco ang paslit. Nang bigla itong kumawala, tumakbo si Alisa papunta sa kanyang kamay. Huwag niyo pong papatayin yung tatay ko, pakiusap. Ibibigay ko po sa inyo yung bertud. Hayaan niyo lang po kaming mabuhay. Mukhang maganda yung sinasabi mo ah. O sige, amin na ang bertud ng iyong ama. Nilabas ni Alisa ang bertud ni Tano. Akmang iaabot na sana kay Abel nang biglang maputol ang kamay ng pinuno ng mga bandido. Sinong walang yan pumutol na kamay ko? Walang iya ka! Wika ni Abel.
habang walang tigil na winawasiwas ang sandata. Masyado kang maingay. Alam mo, napakasakit sa tenga ng boses mo. Wika ni Aeneas. Naroon siya sa likuran ng kalaban. Ngunit nang lingunin niya ito, biglang naglaho ang Ginoo. Isa pang hiwa sa katawan ang natamo ng kalaban. Oo, malakas nga ang tangan mo. Pero walang kwenta yan kung ihahambing sa bilis ko. Wika ni Aeneas, sabay pugot ng ulo ng kalaban. Dali-dali namang kinuha ni Delfin si Alisa habang akay-akay ni Nato si Itano. Halos wala na itong malay, kaya nagmadali silang umalis sa baryo. Habang tumatakbo, nakita ni Franco na inahabol pa rin sila ng ilan sa mga bandido. Mukhang hindi titigil ang mga ito, amo. Hanggat hindi natin sila napapatay. Mauna na kayo ni Aeneas. Ako nang bahala sa mga to. Mag-iingat ka, Franco. Hinarap mag-isa ni Franco ang mga humahabol na kalaban gamit ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng elemento ng apoy. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng tangan niyang mutya ng San Telmo. Sa kasamaang palad, masyadong marami ang natitirang kalaban, kaya hindi rin nagtagal. Sumuko ang pisikal na katawan ng Ginoo. Natanaw ni Delfin ang nangyayari, kaya naman binalikan nito ang kasama. Saktong pagdating ni Delfin, isang sibat ang tumarak sa katawan ni Franco, dahilan para tuluyan itong bumagsak sa lupa. Alam ni Delfin na posible silang matalo, pero hindi nito inaasahan. Isa sa kanyang mga kasama ang malalagas. Sa sobrang galit, hindi na alintana ng Ginoo ang mangyayari. Sinalubong nito ang mga kalaban, isa-isang pinabagsak. Wala na sa mga kasama ni Delfin ang talagang nakakita ng totoong kakayahan, maliban na lamang kay Franco. Habang nakikipaglaban si Delfin, bigla namang nagpakita si Itano. Hinarang ang sariling katawan sa harapan ni Delfin. Sinalo ang sibat mula sa kalaban. Bumalik lang ang ulirat ni Delfin nang makita nito ang pagbagsak ng katawan ng pinunong gabunan. Lalo pang tumindi ang galit ni Delfin hanggang sa tuluyan na nitong pakawalan ang natatagong lakas. Nakatingin lang si Franco habang tinitignan kung paanong kinitil ng mga kalaban ang sariling mga buhay. Ang kakayahang taglay ni Delfin, tinatawag na awit ng kamatayan, isa itong lumang kakayahan na mula sa mga sinaunang babaylan. Binubuo ito ng ilang orasyon at awit sa hangin na sa oras na marinig ng mga kalaban, kusa nilang papatayin ang sarili. Tinatawag din itong awit ng pag-aalay sa demonyo. Balik tayo sa kwento. Unti-unting huminahon si Delfin. Nilingon si Itano. Itano, kaibigan. Bakit ka pa sumunod? Hindi ba't sinabi kong umalis na kayo sa lugar? Bakit hindi ka nakinig? Pasensya na kung may katigasan ng ulo ko, Delfin. Ngunit hindi ko pwedeng hayaang mamatay ang kaisa-isang tao na pwede kong pagkatiwalaan kay Alisa. Hindi na kaya ng aking katawan ang susunod na mga laban. Hanggang dito na lang ako, Delfin. Kaya pakiusap, alagaan mo si Alisa. At sana ituring mo ito bilang kailingan ng isang mamamaalam na kaibigan. Akin ang karangalan, Hitano. Salamat sa pagtitiwala. Magpahinga ka. Ituring mong natupad ang iyong kailingan. Wika ni Delfin. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Itano hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan sa lupa.
Matapos mamaalam ng pinuno ng mga gabunan, dali-daling pinuntahan ni Kadelpin si Franco na noon ay naghihingalo. Pasensya na, amo. Hindi na kinaya ng katawan ko ang sibat ng kalaban. Pakiusap, ibigay mo to kay Untoy. Sa oras na makabalik kayo sa baryo, hindi na ako magtatagal, amo. Ikaw na ang bahala sa batang yon. Wag mo siyang papabayaan. At wag mong hahayaang lamunin siya ng kanyang pinagmulan. Matapos magsalita, nalagutan na ito ng hininga. Kinuha ni Kadelpin ang hawak nitong mutya ng San Telmo, sinuot sa kanyang leeg. Matapos ang kaganapan, ipinaliwanag ni Kadelpin kay Alisa ang kahilingan ng ama. Sumang-ayon naman ang paslit. Simula ng araw na yun, napasailalim na ng pangangalaga ni Kadelpin si Alisa. Balik tayo sa kasalukuyan. Ganun pala nangyari sa tatay mo, pati na rin kay Kapranco. Pasensya ka na, Alisa, kung hinusgan kita. Walang problema, Untoy. Naiintindihan ko naman eh. Pero maiba ko. Ano pala ang balak mo sa mutya ng San Telmo? Alam mo ba kung paano gamitin yan? Kahit papano, naturuan ako ni Kapranco kung paanong gamitin ang mutya. Basta ang pinakamahalaga, huwag akong matakot sa apoy na dala nito. Dahil yon ang tutupok sa akin kung sakali. Wika ni Untoy. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa makabuo sila ng plano. Kagad itong pinaliwanag kay Kadelpin. Mahusay Untoy at Alisa. Pero hindi pa kayo pwedeng hayaang lumakad. Untoy, sasailalim ka pa sa pagsasanay kung paanong gamitin ang tamang mutya ni Franco. At ikaw naman, Alisa, magpalamig ka muna. Siguradong mainit ka sa mga mata ng kalaban, lalo pat nakilala ka na nila. Malinaw po, amo. Pwede po bang dumito na lang ako? Wala namang nagbabawal sa'yo na umalis o manatili. Kaya sige, gawin mo ang gusto mo. Wika ni Kadelpin. Kinabukasan, sinimulan ni Kadelpin ang pagsasanay kay Untoy. At dahil may kaunti na itong nalalaman, hindi nahirapan ang binata na maperpekto ang paggamit ng mutya ng San Telmo. Kinausap naman ni Eneas si Kadelpin tungkol sa binata. Hindi kaya maging banta si Untoy sa mga kababaryo natin, lalo pat nakuha na nito ang mutya ng San Telmo? Tanong ni Eneas. Hindi magiging banta si Untoy hanggat hindi napapakawalan ang nakatagong kapangyarihan sa kanyang katawan. Mangyayari lang ito sa oras na makaramdam siya ng matinding galit. Kaya hanggat maaari, iwasan niyong painitin ang ulo niya. Pikon pa naman ang batang yan. Wika ni Kadelpin. Pagsapit ng hapon ng araw na yon, nakatanggap ng paanyaya si Kadelpin mula sa pamunuan ng bayang sumasakop sa kanilang baryo. Bilang kapitan, kailangan niya itong tugunin. Kailangan bang ikaw talagang magpakita doon, Kadelpin? Sa loob ng mahabang panahon, ako ang humaharap na alkalde sa mga ganitong okasyon. Siguradong magugulat siya kapag nakita ka. Wika ni Mang Ernesto. Oo, Manong. Malakas din ang pakiramdam ko na hindi lang basta pagtitipo ng gaganapin. Kaya nga isasama ko si Alisa at Untoy upang kung sakaling may hindi magandang mangyari, meron akong katuwang. Magpapaiwan sina Eneas at Dato. Hindi sila sanay makihalubilo sa maraming tao. Pwera na lang kung digmaan ang pupuntahan. Hindi ka pa rin nagbabago.
Napakahilig mo pa rin tumawa at ngumiti. Bueno, kung yan ang desisyon mo, sige, sasabihan ko na lang si Untoy. Wika ni Mang Ernesto. Kinabukasan maagang nag-ayos si Untoy at Alisa. Matapos ay lumakad na sina Delphine papunta sa kabisera. Unang beses nakapunta ni Alisa sa ganong klase ng lugar, kaya naman medyo nanibago ito. Hindi sanay ang dalaga sa matataong lugar, lalo pat kakaiba ang ugali sa bayan kung ikukumpara sa kanayunan. Nakakapanibago naman yung lugar na to. Eto bang pananamit ng mga tao? At ayoko sa lahat pinagtitinginan ako. Wika ng dalaga. Nakasuot ito ng hapit na pantalon. Maiksing damit pang itaas na kita ang kanyang bewang. Ito naman ang nakasanayang kasuotan ni Alisa, kaya naman pinagtitinginan nito ng mga konserbatibong taga-syudad. Eto, ibalot mo sa katawan mo. Pinagtitinginan ka ng mga tao dahil dyan sa suot mo. Wika ni Untoy habang inaabot ang kanyang bandana. Salamat, Untoy. Pero teka, ano bang gagawin natin dito? Palaging pinapatawag ng alkalde si Delphine. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang dahilan. Dahil ito ang unang beses na sumama ako sa kanya. Tugon ng binata. Maya-maya ay pumasok sila sa bakuran ng isang malaking bahay. Yari sa bato ang mansyon. Maging ang mga bakod nito. Napapaligiran din ng mga bantayang sulok na tila may kung sinong mahalagang tao ang nakatira doon sa lugar. Nakakapagtaka. Ang dami ng bantay ng alkalde. Ano kaya ang dahilan ng pagpapatawag niya sa akin? Wika ni Delphine. Ilang sandali pa ay sinalubong sila ng isang matanda. Nagpakilala bilang taga-silbi ng alkalde. Ginabayan sila nito papunta sa silid kung nasaan naglalagi ang kanyang amo. Laking gulat ni Delphine nang makitang nakatali ng malaking kadena ang pintuan ng silid. Ano po ba ang meron? At bakit nakasara ng malaking kadena ang kwarto ng alkalde? Tanong ni Delphine. Ngunit hindi sumagot ang tagasilbi. Sa palagay ko, tayo na lang ang aalam ng tungkol sa bagay na yan, amo. Ikaw lang ang maaaring pumasok, Delphine. Maiwan dito ang binata't talaga. Oh, narinig niyo ha? Maiwan kayo dito. Ako nang bahalang magbalita sa inyo mamaya. Wika ni Delphine. Matapos ay tumuloy na ito sa silid upang harapin ang alkalde. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang paanyaya ko, Tandang. Teka, hindi ikaw si Tandang Ernesto. At hindi din ikaw ang inaasahan kong alkalde. Natalo sa alala ng unang nakaupo at ako ang pumalit sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Tandang Ernesto? Si Tandang Ernesto ay kinatawan ko lang. Ako ang totoong pinuno ng aming baryo. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ikaw marahil ang laging ibinibida sa akin ng matandang yun. Delphine ang pangalan mo, hindi ba? Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Isa na doon ang pagiging pirata mo. Alam mo bang pwede kitang ipahuli at pakulong? Oo, alam ko. Pero ano ba ang pinupunto mo, alkalde? Ito lang ba ang dahilan ng pagpapatawag mo sa akin? Ang pagbantaan ako? Hindi naman, Delphine. Ipinatawag kita dahil gusto kong protektahan mo ko. Laban sa taong nagngangalang Isigani. Ayon sa aking napagalaman, isa siyang bandido. Natatakot ako na baka limasin niya ang kayamanang nakatago sa aking bahay. Napatingin sa paligid si Delphine.
Muli itong nagsalita. Bahay na yari sa bato. Hindi mabilang na bantay at pintuang yari sa bakal na selyado pa ng malaking kadena. Ano pa ba ang kinakatakot mo, alkalde? Siguro, hindi mo na kailangan ng isang katulad ko. Parang demonyong isigani na yon. Ilang bayan na ang pinasok nila at kagaya ko. Bantay sarado rin ang kanilang mga kaban. Ngunit nalimas pa din ito ng mga bandido. Merong nagsasabi na hindi sila tinatabla ng bala o kahit anong uri pa ng sandata. Hindi kita pinapunta dito para makiusap. Inuutusan kitang gawin ang bagay na yon. Inuutusan? Tama ba yung narinig ko? Alam mo bang walang kahit sino ang nakapag-utos sa akin? Bueno, kung ayaw mo kong sundin, madali akong kausap. Ihahanda ang pag-aresto sa'yo sa salang pamimirata. Wika ng alkalde. Bagay na lalong nagpainit ng ulo ni Cadelfin. Dali-dali nitong hinawakan ang kwelyo ng damit ng alkalde. Muling nagsalita si Cadelfin. Alam mo bang pwede kitang patayin dito mismo, alkalde? Ang ayoko sa lahat, yung nagbabanta. Pero sige, susundin ko ang gusto mong mangyari. Hindi dahil natatakot ako sa mga banta mo, kundi dahil hinahanap ko rin ang taong sinasabi mo. Wika ni Cadelfin sabay tulak sa alkalde. Nanginginig ito sa takot dahil hindi niya akalain na ganon ang gagawin ng Ginoo. Matapos makipag-usap, lumabas na ito ng silid. Ano pong nangyari doon, Cadelfin? Ano ho ang sinabi ng alkalde? Mamaya na, Untoy. Sa bahay na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, kailangan muna nating umalis sa lugar na ito. Wika ni Cadelfin. Paglabas ng tahanan, sinamahan sila ng taga-silbi palabas ng malaking trangkahan. Tumuloy ang mga ito sa pag-uwi. Ngunit naisip ni Cadelfin na dumaan sa kabayanan para ipasyal ang dalawa. Maaga pa naman. Bakit hindi muna tayo mag-ikot sa paligid? Hindi ba ito ang unang beses mo magpunta sa kabayanan, Alisa? Opo, amo, pero sa palagay ko, may ilang ako sa titig ng tao sa akin eh. Baka mas makakabuti kung umuwi na lang tayo. Huwag kang mag-alala. Hanggang titig lang ang mga yan. Hindi ka naman nila mababawasan eh. At isa pa, hindi mo na kasalanan kung... Hindi maituloy ng binata ang sasabihin. Nag-aalala ito na baka kung ano ang isipin ng dalaga. Kung ano, Untoy? Ituloy mo kung ayaw mong malagasan ng ngipin. Wika ng dalaga habang nakaamba ang kamao sa binata. Hindi mo na kasalanan kung maganda ang pangangatawan mo. Ano, masaya ka na? Napaka-violente mo. Tugon ni Untoy. Natahimik naman ang dalaga, bagyang nahiya sa sinabi ng binata. O siya, tara na. Nang marami tayong mapasyalan. Alisa, tumingin ka sa mga damitan. Baka may magustuhan ka. Wika ni Cadelfin. Habang nag-ikot ang mga ito, napansin ni Untoy ang dalawang lalaki na panay ang sunod sa kanila. Kaagad niya itong sinabi kay Cadelfin. Cadelfin, mukhang may mga nagmamatsyag sa atin. Kanina ko pa yan napapansin. Hayaan mo sila. Mga tagahanga lang siguro ni Alisa ang mga yan. Tugon ni Cadelfin. Ngunit ilang sandali pa ang nakalipas. Inaya nito ang dalawa na maghanap ng makakainan. Nang makakita na upo ang mga ito sa loob, nasipat ni Cadelfin ang dalawang lalaking sinasabi ni Untoy. Naupo ang mga ito sa kanilang likuran.
Laking gulat ng Ginoo nang biglang magsalita ang isa sa kanila. Kung ako sa'yo, hindi na ako makikisali sa gulo. Kailangang mapanagot ang alkalde sa ginawa niyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At kung haharang ka sa dadaanan ng aming samahan, pasensya na. Pero hindi namin nahayaang gawin mo ang bagay na yon. Pasimpleng wika ng lalaki. Saktong tumayo si Untoy at Alisa para kumuha ng kanilang makakain. Kayo ba ang pangkat ng taong tinatawag nilang Isigani? Tanong ni Kadelpin, sabay sindi ng kanyang tabako. Hindi namin alam ang sinasabi mo. Mas makakabuti kung susundin mo na lang ang payo ko, kaibigan. Hindi magkaaway ang pangkat natin. Pero kung makikialam kayo, pasensyahan tayo. Isa lang ang pakay ko. Makaharap si Isigani. At kung kasapi man kayo ng pangkat niya, siguro dapat lang magtagpo ang landas natin. Huwag mo sabihin hindi kita binalaan. Huling wika ng lalaki. Umalis na ito doon sa lugar. Nakita ng dalawa na tulala si Kadelpin, kaya tinapik ito ni Alisa sa balikat. Amo, nandito na yung pagkain, no? Parang ang layo ng tingin mo. Wala naman, Alisa. Sige na, kumain na tayo. Nang makapasyal pa bago magdilim. Tugon ni Kadelpin. Hindi maalis sa isipan ang sinabi ng lalaki. Sa isip ni Kadelpin, maliban kay Isigani, meron pang ibang pangkat na naghahangad na patayin ng alkalde. Matapos ang araw na yun, ipinatawag ni Kadelpin ang kanyang mga kasama. Sinabi nito ang lahat ng kaganapan sa bayan, maging ang natanggap nitong banta mula sa hindi kilalang kalalakihan. Mukhang may pagbabago sa plano. Hindi na natin kailangan ipadala sina Alisa at Untoy para magmanman sa kuta ng kalaban. Dahil kusa silang lalabas upang looban ang bahay ng bagong alkalde. Yun ang aantayin nating mangyari. Sa halip na sa kuta ng kalaban kayo magmanman, Alisa, Untoy, puntahan niyo ang malaking bahay na pinuntahan natin kahapon. Malinaw, amo. Untoy, tumayo ka na. Tugon ng dalaga. Dali-daling umalis ang dalawa. Naiwan ang mga nakakatanda. Hindi ba delikado para sa kanilang dalawang misyon na ito? Ikaw na rin ang nagsabi na papaligiran ng bantayang mansyon. Paano kung pagkamalan silang pakawala ng kalaban? Tanong ni Nato. Huwag kang mag-alala sa kanilang dalawa. Hindi na bata si Untoy at Alisa. Alam nila ang gagawin. At isa pa, malaki ang tiwala ko sa kanilang kakayahan. Kung sakaling masukol man sila, kayang-kaya nilang bantayan ng alkalde. Ano naman ang gagawin natin, amo? Tanong ni Eneus. Mag-aantay tayo, Eneus. Ihanda mo ang galyon. Iikot ito papunta sa puerto sa bayan. Magsama ka ng ilang manlalayag mula sa baryo upang merong kang katuwang sa pagbabala ng mga kanyon. Biglang napatayo si Eneus. Dahil minsan lang ipag-utos ni Kadelpin ang paghahanda ng mga kanyon sa kanilang sasakyang pangdagat. Ito ay nang minsan silang salakayin ng mga piratang mula sa kapuluan ng Sabah. Mukhang seryoso na nga ang sitwasyon. Sige, gagawin ko ngayon din ang pinag-uutos mo, amo. Tugon ni Eneus. Matapos ang ilang paghahanda, lumakad na rin si Alisa, Untoy, upang simulan ang pagmamanman. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko, ha, para hindi tayo mahuli. Wala naman tayong ibang gagawin eh, kung hindi bantayan ang mga nangyayari dito. At pakiusap, huwag kang gagawa ng gulo. Alam ko, Alisa, kaya huwag kang mag-alala.
Hindi ako kikilos nang walang pahintulot mula sa'yo. Wika ni Untoy. Nanibago si Alisa sa kilos ng binata. Pakiramdam nito, tila bumait at naging masunurin si Untoy. Hindi na ito nakikipagtalo sa kanya. Bakit parang ang bait mo yata ngayon? Hindi naman ah. Bakit? Anong masama sa pagsunod sa mga sinasabi mo? Gaya nga ng sinabi ni Cadelpin, kailangang ikaw ang sundin ko dahil mas gamay mo ang ganitong gawain. Napangiti na lang si Alisa sa sinabi ng binata. Nakaupo ang dalawa sa lilim ng puno sa tapat ng mansyon ng alkalde. Wala naman silang napansing kakaiba, maliban na lang sa paglabas-pasok ng dalawang karo na punong-puno ng mga kahon. Kanina ko pa napapansin, labas-masok yung kahon sa mansyon. Ano kaya ang laman ng mga yan? Hindi ko rin alam eh. Siguro nagsisimula ng magakot ng gamit yung alkalde. Siguro nga. Pero nakakapagtaka. Bakit siya aalis sa lugar na ito? Punong-puno ng bantay at nasa ilalim pa siya ng proteksyon ni Cadelpin. Kung sa bagay tama ka, bakit niya hihilingin ng proteksyon ni Amo kung may balak siyang umalis? May isip ka rin pala, Untoy. Tara, may gagawin tayo. Tugon ng dalaga. Umalis ang mga ito sa lugar at pumunta sa isang bakanteng lote para masigurong walang nakikinig sa kanilang usapan. Oh, anong gagawin natin dito? Kailangan kong pumasok sa mansyon, Untoy. Manatili kang nakabantay sa labas. Kailangan hindi tayo matunugan. Oo nga, pero bakit kailangan pa nating magpunta sa lugar na ito? Huwag ka ng maraming katanungan. Sa oras na umalis ako, bumalik ka sa harapan ng mansyon. Maliwanag ba? Oo, maliwanag. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nakapagsalita si Untoy dahil nakita nitong biglang nag-iba ang kulay ng mata ni Alisa. Naglabasan na din ang mga marka sa mukha nito na palatandaan na isang gabunan. Tumalon ng mataas ang dalaga. Lumapag sa bubong ng mansyon. Dali-dali namang tumakbo ang binata upang makabalik sa kaninang kinaupuan. Samantala, naglalakbay lula ng kanilang galyon si Cadelpin at Eneus. Malapit nang dumaong ang mga ito sa pantalan. Biglang nag-utos ang Ginoo. Ihinto ang sasakyang pangdagat. Pero Amo, masyado tayong malayo sa pantalan. Paano tayong dadaong? Hindi tayo dadaong. Sa halip mag-aantay tayo ng hudyat mula sa dalawa nating espiya. Alam kong may hindi magandang mangyayari ngayong araw. At sa inala ko, magpapakita si Isigani sa lugar. Ganun ba, Amo? Ihahanda ko na ba ang mga kanyon? Hindi, Eneus. Hindi para sa kanila ang mga kanyon. Dahil gusto kong makadaumang palad sa laban nitong si Isigani. Wika ni Cadelpin. Sumakay ng bangka ang pangkat mula sa pantalan. Naiwan sa galyon ang ilang pinagkakatiwalaang tauhan ng Ginoo upang magbantay doon sa lugar. Mukhang tahimik ang paligid. Magandang pagkakataon para mamasyal. Tama ba, Eneus? Wika ni Cadelpin. Alam na ni Eneus ang ibig sabihin nito. Areglado, Amo. Mamamasyal muna ako. Kagad umalis si Eneus upang galugarin ang lugar. Nanatili sa pantalan si Cadelpin habang inaantay ang pagbabalik ni Eneus. Ilang minuto ang nakalipas ay nakabalik na ito. Positibo ang sinabi mo kanina, Amo. Nandito nga ang ilang pangkat na mga bandido. Karamihan sa kanila, mga dating tauhan ni Ka Roger. Kaya walang duda,
Pangkat nga ito ni Commander Isigani. Kung ganon, kailangan niyong bumalik sa galyon. At ako naman, gagawin ko naman ang aking trabaho. Ang protekta ng isang patabaing baboy ng lipunan. Wika ni Cadelpin. Naglakad ito papunta sa mansyon at saktong namataan siya ni Untoy. Untoy, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Alicia? Nasa loob ng mansyon, amo. Kasalukuyang tinitignan ko ano nangyayari. Kanina pa labas-masok ang malaking kahon na ikinakarga sa karo. Hindi namin alam kung saan dinadala ang mga ito. Pero sa palagay ko, nag-aakot ng kagamitan ng alkalde. Nag-aakot ng kagamitan. Sira ulo pala tong alkalde na to eh. Bakit niya kukunin ang serbisyo ko kung maglilipat lang din pala siya? Sadali nga, dito ko lang, Untoy. Wika ni Cadelpin. Dali-dali itong pumasok sa mansyon. Pipigilan pa sana ito ng mga bantay. Kaso nga lang, hindi pa man sila nakakalapit kay Cadelpin, bigla namang natumba ang mga ito. Pagdating sa loob ng tahanan, nakita nitong nagkukumahog na ang alkalde sa paghakot ng kanyang mga kayamanan. Mabuti naman at dumating ka. Saan ka ba nagpunta? Bilisan mo. Alis na tayo sa lugar na to. Alis? Bakit naman? Para saan pa't kinuha mo ang serbisyo ko? Kailangan ko makalis sa lugar na to ng ligtas. At ikaw ang siya magsisilbi kong pananggalang. Kaya bilisan mo na. Bago pa dumating ang mga bandido. Wika ng alkalde. Maya-maya ay bumaba ng hagdan si Alisa. Bit-bit nito ang isang perasong papel. Sinungaling ka, alkalde. Hindi totoo na sasalakayin ka ng mga bandido. Nakipagkasundo ka sa kanila. Kalayaan mo, kapalit ng buong bayang ito.